Good day guys. Andito po tayo ngayon sa aming showroom. Good day guys. Andito po tayo ngayon sa aming showroom ng mga ATV at UTV. Dito po yan sa may San Mateo Rizal, Barangay Ampit Puno. Ang ating pong re-reviewin ngayon is itong ating bagong model na dumating na 400cc Predator po. 400cc Predator UTV. Ano po ba yung ibig sabihin ng UTV? Utility vehicle, terrain vehicle. Utility, terrain vehicle. Bakit siya tinawag na utility? Kasi po makikita po ninyo yung kanyang upuan is parang pang utility vehicle na po. Yan, makikita nyo po. Kasi meron na rin po yan kasi na mga seat belt or anything, no? Na parang sa isang sasakyan. No? Pero kung gusto po ninyong i-check itong ating UTV 400cc, bukod sa review po namin, pwede nyo rin i-check ito sa YouTube. Kasi kahit sa mga ibang bansa po, like US, no, meron pong mga lumabas na ganito. Popular po itong model na to, itong UTV 400cc. Kaya po nagpasya kami na i-purchase ito. No, i-purchase at i-sell dito sa ating bansa. No? Kaya kung gusto niyo pong i-check actual itong ating unit na UTV 400cc Predator. Ayan, makikita niyo po, napakaganda po nito, napakalakas. No? Ang makina po nito is 400cc. Then, ang design po siya for all-terrain. No? Hindi po niya kailangan mag 4-wheel drive dahil napakalakas po talaga ng kanyang makina. Hindi po ito ganun katulin. Medyo mabagal lang po ito. Ang top speed po nito is nasa 60 lang, no? 60 to 70 km per hour. Yan lang po ang kanyang top speed. Pero napakalakas po nito sa mga hahunin, sa mga terrain, sa mga off-road. No? Isa-isahin po natin yung kanyang specs. No? Unahin po natin yung ang panglabas. Ang kanya pong gulong, makikita nyo po yung kanyang gulong is pang off-road. Makikita nyo po yung kanyang tread is pang off-road. Naka-mags po yan, no? Naka-mags. Ang mags po, size 12. No? Size 12. Simula po dito hanggang dito, size 12. 12 inches po yan. And then, ang taas po ng kanyang gulong is size 25. Size 25 po ito. Itong pinaka-height po ng kanyang, yung pinaka-height po nitong ating gulong. And then, size 10 po yung kanyang bilog. And then, yung kanya pong lapad is size, ayan, makikita po ninyo, is size 8. Ayan, size 8 po. Yan po yung kanyang pangharapan. And then, yung kanya pong panglikuran, same size po, no? Ang kanya pong rim, size 12. Size 12 po yan. And then, yung kanya pong gulong is size 25. Makikita nyo po. And then, yung lapad po nitong ating gulong is size 10. And then, pang off-road din po yung kanyang gulong. Makikita nyo po, napakaganda po niyan sa mga off-roads, yung ganyang gulong. Then, makikita nyo po outside, no? Sa headlight po, LED na po yan. And then, meron po siyang running daylight. Ito po yung kanyang running daylight. Ayan. And then, meron po siyang bull bar. Ito po yung kanyang bull bar. Protection po yan kung sakasakali po na tumagilid yung ating utility vehicle. No? Pag tumagilid po yan, meron po siyang mga bumper na tinatawag na parang pinaka-bull bar niya. No? Yan po yung kanyang pinaka-protection. No? And then, meron po siyang windshield, half windshield po kung tawagin. Meron din po siyang pang ilaw sa gabi. Kapag nag-off-road po tayo, madilim sa lugar ng ating event place, ayan po, meron po siyang ilaw, no? Meron po siyang roof light
para maliwanag po, makita nyo po yung dinadaanan. Kasi syempre po sa mga off-road, sa mga medyo gubat po, wala pong mga ganong liwanag. Kaya napakaganda po nitong magamit itong auxiliary light natin. Auxiliary light po ito kung ating tawagin. And then, ito po ay 2-door. Dalawa po ang kanyang pinto. No? Dalawa po yan. Dito po sa bandang likod, meron po siyang mga fender. Makikita nyo po yung fender. Yan. Harap po yan, harap at likod. Meron siyang side fender. Side fender. And then sa likod din po, meron din po siyang pinaka-bull bar or bumper. No? Makikita nyo po. Ayan. Ayan. And then meron po siyang lagayan ng mga gamit sa likod. Meron po siyang pinaka lagayan, no? Pinaka container dito sa likod. Kung sakaling gusto po ninyong mag-camping, pwede ninyong magdala ng mga kahit anong mga gamit na pwedeng ilagay kasyang-kasya dito. And then meron po siyang tail light. Ayan, tail light. Meron din po itong signal light. Natin yung signal light. Yan po, yung kanyang signal light, makikita nyo, nasa gitna, yung kanyang signal light. Then yung kanyang kaliwa, yung lang din naman po. Yan. Yan po yung kanyang pinaka-exterior. Yan po yung kanyang pinaka-exterior. Makikita nyo rin po yung kanyang third light sa harapan. Then ito po yung sinasabi ko sa inyong daylight na open lang po siya, no? Nakabukas lang po siya for precautions po kasi yan, no? Sa mga sasakyan na meron ng taillight kung tawagin. Yan. Yun po yung kanyang pinaka-exterior. And then meron pong bonus na side mirror. Nakikita po ninyo yung kanyang pinaka-side mirror, left and right. Bali yun po ang kanyang pinaka-exterior. Dadako naman po tayo sa interior, yung loob nitong ating utility terrain vehicle. Sa loob po, makikita nyo po, dalawa po yan, yung kanyang sporty po, no, kung tawagin, adjustable. No? Adjustable po yung seats na yan, adjustable po yan. Ito po is naipo-forward po yan. And then, equip po siya ng seatbelt, syempre. Kailangan po, naka-seatbelt po tayo. Yan. Left and right po yan. And then, yung kanyang pinaka-panel gauge po, makikita nyo. Ito po yung kanyang odometer. Yan, odometer niya po yan. And then, yung kanyang mga buttons, yung mga turning or signals. Yan po. And then, meron po ditong guides, no? Handlebar para sa passenger. And then, ang kanya pong accelerator, makikita nyo, parang sa sasakyan na rin po talaga yan, no? And then, ito po yung kanyang brakes, yung red. Meron din po siyang handbrake. And then, fully automatic po siya. Forward, neutral, and then, reverse. Ayan. Then, meron po siyang cup holder dito. Then, may kasama na po siyang matting. Ayan. Nakikita nyo po yung matting. And then, ito pong ating pinto. Unlike po kasing ibang nabibiling UTV, walang mga lock yung pinto. Isinasabit lang. Ito po, napakaganda ng lock. Oh. Napaka-durable po nung kanyang lock. Ayan. Napaka-easy lang din po isara. Oh. Unlike po yung iba, ginaganon pa po. No? Ito po, napakaganda. Kaya napakaganda po ng quality itong ating UTV Predator. And then sa likod po, yung pinaka-interior niya, ito po gawa sa plastic. Gawa po yan sa plastic. Then, yung kanyang left side, ganun din naman po. Meron po siyang roof. Hard po ito. Hard roof po yan. Hard roof. Then, makikita nyo po, no? Napakaganda ng, ng interior niya. Makikita nyo yung loob. At saka yung exterior niya, makikita nyo po. Napakaganda po ng kanyang exterior. Kaya ito po ating 400cc Predator na to. Napaka-popular po nito. Kaya nag-decide po kami na subukan i-offer. May mga nagbebenta na rin po nito, no? Pero pa ilan-ilan lang po. Pero kami po, nagparating po kami ng multiple stocks nito. Dahil marami po talagang naghahanap. Kaya yung mga naghahanap po, message lang po kayo.
At limited lang po yung ating stocks. Parang nasa 10 or 12 pieces lang po itong dumating na 400cc UTV na to. Then dako po tayo sa under chassis naman niya, yung pinakailalim. Unahin po natin dito sa harapan. Ang preno po nito is disc brake. Ayan, disc brake left and right na po yan. Ayan, disc brake po. And then yung kanyang swing arm, dalawa po yan. Makikita nyo po kasi sa ibang UTV, isa lang po. Ito, dalawa po ang swing arm niya. And then, taas baba po, upper and lower. Naka-ball joint na po yan. Naka-ball joint. And then, equip po siya ng oil shock. Yan. Oil shock po yan, kaya napakaganda pong lumaro. Then, ganun din po yan sa kabila, left and right. Same po yan, swing arm, disc brake, and then naka-oil shock. And then, makikita nyo po, no? Dito sa may pinakailalim, andyan po yung mga lagayan ng brake fluid, yung kanyang radiator. Dahil ito po ay water, no? Water cool po ito. May radiator po ito at nilalagyan ng tubig. Andito po yan. Dito po siya binubuksan. Yung kanyang lagayan ng tubig. May lock yata ito. Andito po sa ilalim na to. Yung kanyang pinakalagayan ng tubig. Nandito po. Ino-open lang po ito. And then dito po tayo sa may likod naman kung saan andito po yung ating makina. Inuulit ko po, itong ating makina is 400cc. Ang kagandahan po nito, yung binili po namin, hindi pa po ito FI. Kaya napakadali po nitong i-troubleshoot. Unlike po kasi yung mga naka-FI, electronic na po kasi yon. Kapag nagka-problema, kailangan pong i-diagnose. Kung kayo po ay malalayo, mga nasa probinsya, medyo hindi pa po ganun ka-high-tech doon. Kaya mas pinili pa rin po namin yung engine is carburetor lang, no? Single cylinder and then carburetor. Mas madali po kasi siyang ayusin at mas madali po siyang i-maintain, no? Kaysa po sa mga modelo ngayon, mga electronic type. Ito po is carburetor type pa lang po. Then silipin po natin yung pang ilalim. Ito pong ating ilalim, makikita nyo, naka-shock po yan. Left and right, dalawa po yan. Naka-disc brake po yung kanyang likod. Same din po sa kabila. Makikita nyo, naka-disc brake din po yan. At ang kagandahan po nito, makikita nyo itong differential nyo. Ayan po. Differential type po siya. Hindi po siya kadena. And then ang kanyang drive is, makikita nyo, propeller. Propeller type po ang kanyang pinaka-drive. No? Propeller equipped by differential po. Ito pong mga ganitong differential, makikita nyo na po yan sa mga sasakyan talaga. Kaya napakatibay po. Napakatibay itong ating pang-ilalim. And then meron po siyang mga stabilizer po, no? Ayan, mga stabilizer. Yan po, mga stabilizer po yan para hindi po malikot kapag tumatakbo. Naka-stabilizer po siya. And then yung kanyang engine po, makikita nyo yung kanyang engine. Ayun po yung kanyang pinaka-cylinder. Ayan po, no? Single cylinder po siya. Fully automatic. Ayan po yung kanyang transmission. Makikita nyo, napakalaki po ng transmission. Napakalaki po niyan ng transmission. So, and then napaka-basic lang po niyan. Ito po yung kanyang pinaka-muffler. Ayan po yung kanyang pinaka-muffler. Makikita nyo yung ilalim po, meron ding guard, no? Engine guard. Ayan. Para kung sakali pong tumama sa bato, hindi po basta tatamaan yung ating engine. Ayan. Bukod pa po doon, hindi lang po natin nakita, andyan din po yung air cleaner. Nasa ilalim din po yung air cleaner, yung hydro box niya, yung pinaka air brake niya. Ayan po. Bali, kung gusto po ninyong i-check, itong ating UTV 400cc Predator. Pumasya lang po kayo sa aming warehouse dito sa may Ampid 1, San Mateo, Rizal. Please like and share po. Lalong-lalo na i-subscribe niyo po yung aming YouTube para maging updated po kayo sa mga bago naming model na mga ATV,
and UTB. Yan. Dahil marami pa po kaming darating na mga bagong model next year. Marami po tayong nakapilang mga bagong model. Kine-check lang po namin kung anin yung mga mas quality at yung mas okay na pwede dito sa ating lugar. Dahil dito sa ating lugar, siyempre hindi naman po ganun kagaganda ang mga kalsada. Kaya kailangan yung ating mga UTB, quality talaga para mas mapapakinabangan po natin ng matagal. Ang price po nito, ang SRP is 420,000 ang SRP. Pero ito po ay naka-sale ng almost 380 or 390. Nasa mga ganyan po naglalaro. Naka-sale price po siya. Sa mga gusto po ng installment, credit card po ang aming ina-accept, credit card, RCBC and Metrobank. No? Other than that, no, yung mga ibang credit card po, straight payment lang. Like BDO, straight payment lang po. No? Kung gusto niyo po mag-avail ng installment. Kung wala po kayong credit card, pasensya na po. Subukan po natin in-house financing, pero 3 months lang po kasi yun. Pero SRP po ang aming i-offer. Kung ano po yung SRP price, yun po ang masusunod. And then magda-down po kayo ng almost 50%. Then almost 3 months lang po yung aming ino-offer na in-house financing. Pero limited area lang po. Hindi po pwede sa mga masyadong malalayo po yung lugar. No? Hindi po. Dito lang po hanggat maaari around Metro Manila or mga kalatig po na mga probinsya itong ating Metro Manila. Kaya sa mga guys, ayan. Check niyo po. Napakaganda po nitong ating UTB 400cc. 400cc po ito. At talagang masisiyahan po kayo pang-terrain itong ating UTB na to. Ang max load po nito is 450 kg. Yung max load niya, pwede nyo kargahan doon sa likod. Pwede nyo gawa ng panghata kung gusto nyo pong gawa ng trailer or ng na pwedeng kargahan po sa likod. And then maximum load po niya is 450 kg. No? Ang kulay po na available natin ito is kulay red. Yung kulay po niya, dito lang sa bar po nagbabago. Pero ito po, ihis hindi. Ito po ay talagang plastic na po siya, na yun na po yung kanyang pinakakulay. Ang kulay lang po, mababago lang po ito, pwedeng black or red. Itong kanyang pinaka-bull bar po na to. Yung pinaka parang frame niya. And then ito po ay fuel pump. Fuel pump pa po siya. No? Ang kanyang transmission po, CVT, no? Constant Variable Transmission. Yun po ay ginagamit ng mga modelong mga sasakyan na ngayon, yung mga automatic. Kaya napaka-smooth po nito pag ginagamit. Wala po kayong ng vibration dun sa transmission niya. Napaka-smooth po nitong gamitin. Then, nuulit ko po, ang top speed po nito is 60 to 70 kilometer per hour lang po, no? 12 volts po ang baterya nito. Then sinabi ko na po, shock drive po siya, propeller, hindi po siya chain, hindi po siya kadena. Kaya napakaganda po kasi yung kadena minsan napaka-maintenance po dahil kailangan linisin, minsan kinakalawang po pag hindi nagamit, and then minsan bumibitaw po yung kanyang mga lock, lalo na kung medyo hirap po siya dun sa mga terrain. Kaya mas okay po na naka-differential po yung kanyang drive niya, no? And then 2x4 lang po ito, no? 2x4, double swing arm, nasabi ko na po yung kanina. Unleaded lang po, ang capacity po ng ating gas tank is 9 liters. 9 liters po yung kanyang capacity. Itong ating gas tank. Ayan guys. And inuulit ko, 400cc UTB Predator. Gawa po ng pang power. Ayan. Gawa po ng pang power. Ayan. Pwede nyo pong i-check. Ito po ay hindi OEM, hindi po ito generic. Ito po ay may brand. Ang brand po nito, inuulit ko, is pang power. Kahit i-search nyo po yan sa Google, i-search nyo po yan. Pwede nyo pong i-search. No? Kung sakali naman, na halimbawa, wala na po kami ng ganitong unit, or wala na po ang YP 4K, pwede kayong umorder online ng mga parts po nito. Pwede kayong pumunta sa website ng Pang Power para umorder ng mga parts.
And then ipapadala po sa inyo via FedEx or any air freight, no? And babayaran nyo po syempre through bank na lang yung transaction, no? Kaya yun po ang kagandahan ng merong brand name. Pwede nyo i-search, pwede kayong umorder directly sa Alibaba ng mga parts nitong ating UTV. Yun po, kung sakasakali lang naman na yun nga po, yung YP4 kay halimbawa po ay tumigil na sa pagbebenta ng UTV or ATV. Pwede kayong dumiretsa sa Pang Power para umorder ng mga spare parts po nito. Kahit po yung gulong. Kung ayaw nyo pong dumaan sa amin, gusto nyo mas makatipid po kayo, no? Kung sa tingin po ninyo, mas makakatipid po kayo, umorder online ng mga parts, ng mga accessories, check nyo lang po yung Pang Power. Pwede po kayong umorder online sa Alibaba ng mga accessories po nito. Ayan. Please watch, no? Please watch po, share. Guys, please watch and share this. Siyempre po, subscribe. Ito pong aming YouTube channel. Ayan. Thank you guys. Tatanong po ng location namin, malapit po kami sa SM San Mateo. Lagpasan nyo po yung SM San Mateo, Shell. Katabi mismo namin ng Shell, ayan po yung gate, puting gate number 111. Pumasok po kayo, makikita nyo po, yellow gate, ayan po ang opisina namin. Uulit ko po, katabi ng Shell, iisa po ang pader namin, huwag nyo pong lagpasan yung Shell. Kulay puting gate number 1111.